Binidyo lang namin. Ayun na, ay, hinaharangan nila. Hinaharangan nila. Hinaharangan nila. Hinaharangan nila. Hinaharangan nila, ginigipit nila. Oh, ginigipit nila. Oh. Ginigipit nila yung ating Marines. No? Ginigipit nila. No? Yan. Pati yung mga gwardiya ng ospital, sinungsabaho nila. Ayun na! Ay, pwede sumaka dyan? Pwede sumaka kami na! Saan? Ay, ito nyo! Bilis! Ay, sorry. Pasok! Pukpukin ko na! Pasok! Bilis! Nakasakay sa Oscar? Oo, nakasakay sa Oscar? Pasok! Hoy! Okay na. Dito! Okay na? Nakasakay sa Oscar! Sino sa? Tara na! Tara na! Bigay, bilisan mo. Bilis! Teka, wala na iwan? Wala na. Tayo naman nakasakay dito eh. Ay, talaga ba? Pasukin mo! Wala mo na! Hala, grabe yung pakang lalaki ng mga katawan mga hayop ah! Isiminay, pukpukin ko nga, pukpukin mo. Hala, ang laki ng katawan ng ano. Yung isa, pinula ko, yung unang Baka nagpulukpong talaga ako, nakayo ko ako. First time ko nakakangkat ako kay Lawas. Kaninong kalo, kayo na wala ka nagpipigilan. Hindi naman ang namin yan. Ipicturan lang, grabe. Gago ka, nasa public hospital ka. Nakarangan sila eh. Ang mahal nila, hindi tayo lari So, namin. sinusundan na natin mga kababayan yung ating mga Marines dahil nga talagang gusto nilang gipitin ho yung ating mga Marines. Oo, hindi naman pwede kasi Kanina ayaw ho tayo padaanin habang lumalabas yung Marines kaya nagkaroon ng commotion doon sa labas ng Las Piñas District Hospital mga kababayan. Grabe. Sabi ko nga doon sa police, sir, kaya nandito kami. Kasama. Kung baka mali. Makapangyarihan talaga ang pera, mga kababayan natin. Kita ninyo ang kabulastugan nila. May araw din ito. Matatapos nito mga ginagawa nilang panggigipit, no? Dito sa mga totoong nakikipaglaban. Lalong-lalo na dyan sa iskandalo ng flood control, mga kababayan natin. Kita nyo, iisang pattern lang sila. Ha? Nung sinabi nila na ni Erwin Tulfo na ibibigay na daw nila kay Ombudsman o sa DOJ ang pamamahala regarding dyan sa flood control issue. O, nagkaroon sila ng meeting. After ng meeting, ayun na, eto na yun nangyari. Ha? Mukhang yung pagpunta yata ng mga Brave 18 ex-marine, mukhang iniisa-isa yata or nililigawan na nitong di umano kasi yun yung parang nakikita natin kung bakit bumaliktad itong apat na ex-marines na to. Siguro nung time na pinapareport sila, inimbestigahan, iniisa-isa, di ba nga mayroon silang pinapareport sila, no? Itong mga 18 Brave 18 ex-marines. Hindi natin alam kung ano pang nangyayari doon. Pero ito na po ang resulta, mga kababayan natin. Nagulat na lang tayo sa isang iglap, meron nang bumaliktad. Galing, ang galing, ang galing, ang galing. Ang galing talaga ng pattern nila, ng ginagawa nila ngayong pera system. No? Siguro tingin nila, ay katapat dito ng 18 ex-marine na to, bigyan lang natin ng pera, maleta, bigyan natin ng maleta, imantakin mo 20 to 25 million kada isa sa mga apat na bumaliktad na 18 ex-marines, mga kababayan natin. Kita nyo yun? Grabe sa kanila, no? Ang dali-dali lang nila makagawa ng paraan, no? Kesyo pera lang yata ang nakikita nilang dahilan para bumaliktad ang prinsipyo ng ibang mga 18 ex-marines. Kudos doon sa 14 na ex-marines na sinasabi nila sila lahat ay inoferan.
At kita nyo yun? 20 to 25 million kada isa. Oh. Ibig sabihin, ang daming pera nga ng administrasyon ngayon na kung saan ipamimigay lang. Oh, mantakin mo 25 million to 70 million ang gasto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang daming ang pera. Pero naman, yung pera, ginagamit lang sa mga ayuda, sa pamimigay, sa mga bayad system. No? Pero, yung pera na dapat sana ay para sa proyekto na nakalaan, wala kang maaasahan sa gobernong Bongbong Marcos. Ganon kagarapal, ganon kakapal ng muka nito mga buaya, mga congressman, mga politikong dikit na dikit sa Pangulo dahil pera-pera ang pinag-uusapan. O eto po yung interview, no? Doon sa nangyayaring kaganapan kahapon na kung saan pinilit talaga nila, hinabol nila na mahuli itong kasuhan, itong mga 18 ex-Marines, itong 14, kasi yung 4 bumaliktad na nga, meron pa silang kasama na ex-Marines na hindi kasama doon sa Brave 18, no, na nagkaroon ng testimonya affidavit. Oh. Pinilit talaga nila, hinabol nila kasi alam nila Sabado. Na? Grabe talaga, no? Grabe kabulastugan talaga tong gobyerno ngayon. Oh. Hinabol nila para hindi makalabas. Oh, dahil Sabado, wala namang opisina. So, ibig sabihin, Lunes pa yan. Oh, ito po yung panayam, no, dito sa mga 18 ex-Marines at kumpirmado galing mismo sa kanilang mga bibig na sila ay binayaran or nilapitan or offer, no, na milyones yung pinamimigay sa kanila. Mantakin nyo, inamin pa mismo ng kasi nga yung mga paninira ngayon ba, gusto nilang idiin ang mga Duterte ang may kasalanan. Ang Duterte ang mahilig magbayad. Take note. Ako mismo ang magpapatunay na ilang taon na tayo nakikipaglaban para sa katotohanan. Kaya tayo naging Duterte dahil alam natin ang mga Duterte lamang ang makapagbibigay ng maahon yung bansang Pilipinas. Maraming proyekto talagang hindi lang sa salita kundi sa gawa. O eto po yung interview ng 18 ex-Marines, yung kaganapan, pati mismo kay Attorney Baligod na kung saan sila po ay nagulantang, na shock dahil sa pangyayaring ito na hindi nila akalain na, di ba, babaliktad yung ilan nilang kasamahan. Sabi nga ng isang 18 ex-Marines kasama nila, wala kayong paninindigan. No? Ipinagpalit ninyo yung pagiging retirado ninyong Marines, yung sinumpaang salaysay ninyo, na pawang katotohanan lamang ang sasabihin nila. Ang nangyayari ngayon, sila ba'y meron ng bahid na kung saan, yung pattern ba, yung sinasabi kong pattern, iisang pattern nila Mag-usap po si Boyeng Ombudsman, si Ombudsman Boyeng Rimulya, si Erwin Tulfo, mga senador. Oh. Tapos, hihimukin nila, babayaran nila yung 18 ex-Marines. Oh, hanggang sa 4 lang kanilang nakumbinsi. Oh. Noong nagkaroon na ng bayaran, abay bigla-bigla nagpa-interview, bumaliktad, in-interview ng GMA, na binabawi nila ang kanilang mga testimonya regarding doon sa kanilang inilahad ng mga nadeliveran ng pera, including ang Presidenteng Bongbong Marcos. Di ba? Oh. Anong nangyari? Ayon, ang ginawa nila ngayon, dahil sa bumaliktad na yung 4, gagawa nila ngayon ng script yan. Eto na nga yung nangyari ngayon. Ibig sabihin, gusto nilang palabasin na yung sinabi ng kabuuang 18 ex-Marines na ngayon ay 14 na lang, ay pawang kasinungalingan. No? Gusto nilang palabasin na binayaran daw sila ng mga Duterte. Wow! Inamin mismo ng 18 ex-Marines, walang bayad, walang offer. Sino yung may offer? Yang administrasyon ngayon ang may offer. Sino ang mastermind? Wala nang iba, walang paligoy-ligoy. Kundi ang mastermind si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan dyan. Ha? Sino ba mag-a-approve? Sino ba bibigay ng pera? Kanino ba sa hihingi ng pahintulot or approval? Di ba sa Bongbong Marcos, sa Pangulo? Kasi ngagba nga yan. Ha? Pakunwari lang yan. Sa likod ng camera, akala mo walang mali, walang kasalanan. Pero yung totoo,
isa siya sa utak dyan. Kung hindi man si Martin Romualdez, ang asawa niya si Kukak, yan si Bongbong Marcos. O eto po yung video, panoorin natin. Dahil alam na natin na binabaliktad nila, gusto nilang gawing script, baguhin nila na mapawalang bisa yung lahat ng mga salaysay, lahat ng mga session, lahat ng public hearing sa plenary dyan sa Senado, sa Kongreso, itong salaysay ng 18 Marines, babaliwalain nila yun at gagawin nilang walang bisa. Oh. Kaya lakas loob sila ngayon, nakakasuhan, kaya nga kinulong na dinampot na no? Lakas na loob sila kasi nga, mayroon na silang nakumbinsi, mayroon nang nabaliktad na mga kasapi ng 18 brave ex-Marines na kung saan ngayon nabawasan ng 4, 14 na lang, umuwi yung isa, 13 na lang talaga, mga kababayan natin. O, eto po yung video, panoorin po natin. O, di ba? Ang daming mga komento, mga netizen, mga kababayan natin, na ang sabi nila, talagang makapangyarihan ang pera ngayon ng administrasyon. Ipinamimigay lang ng kung saan-saan, kung kani-kanino, basta't mapagtakpan lang yung kasalanan nila diyan mismo sa involvement nila sa isang napakalaking sindikatong scammer, magnanakaw, buwaya, lahat-lahat na mga kababayan, nakakainis, nakakagalaiti kasi nga wala man tayong ibang pangarap kung hindi maging maayos ang Pilipinas. Kailan matatapos ito? Paano tayo makakausad gayong ang ginagawa ngayon ng administrasyon at alipores nila, gaya na lang ng ombudsman, ng DOJ, walang saysay kasi nga pulang ang kinakasuhan yung nagsasalita sa katotohanan pero yung mismong mga involved dyan sa pagdanakaw, involved dyan sa katiwalian, free sila lahat. Si Saldico Malaya, si Martin Romualdez ginawang state witness, si Manny Bunuan ng DPWH, ayun, nagsakit-sakitan, wala. Si Cabral, ayun, patay na daw. Di ba? O kayo na lang po humusga, mga kababayan natin. Maraming salamat sa iyong panonood at huwag po nating tatantanan itong issue sa flood control dyan, mga sindikatong iskandalong scammer. Pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng 4 na marin? Ang 4 na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Waban, Bernard Tube, Laruder, at saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, sa tingin niyo magkano ang naibayan sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend, or yung mga sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Kasama dun sa 8 na basis nung ombudsman. Kasi yung sa ombudsman naman kasi, sabi sa akin, sir, can we randomly select Opo. from the 18 kung sino yung i-interviewin namin. Opo. Sige, tapos, so, pwede ba sa date na ganito, si Juan de la Cruz, sa araw na ito, si ganito naman, ganyan. Pagkatapos nilang i-interview yung 8, sabi nila, attorney, kontento na kami dito sa 8. Anong plano nyo doon sa 10? Sabi ko, sa kwan na lang, pagdating ng pre-trial conference, ipapasok yung affidavit nila. So, okay naman yun. Normal yun sa practice, no? Sa law practice. And then, ang ginawa pa ng ombudsman, dito sa 8, pipili kami ng ilan para i-walk through namin kung totoo yung sinasabi nilang nag-deliver sila. So, ang ginawa, sila kayo sa van, isa-isa. Sige, sabi niyo, pumunta kayo sa ganitong address sa loob ng Forbes Park. Ituro mo kung paano pumunta. So, gano'n, naka-video, may kasamang mga ombudsman lawyers sa loob, pati driver, abogato rin, ha? So, ayun, sir, yan yung address na ganito. Yung next, itong address saan? Sir, dito tayo, Wiliko, ganyan. So, alam nila. Kaya tumawag sa akin yung isang mataas na opisyal ng ombudsman. At sinabi, kontento kami. And then, nag-press ko na ang ombudsman.
Yun. And then sir, yung